lumapit sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, kung hindi sana ako bumaba sa lupa at nangaral, wala sana silang kasalanan. Ganun din na sinabi ni Pablo, na sinabi na lang niya lahat, kaya wala na siyang dapat panagutan. Nakakatakot po niya sinabi niya ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at ni Pablo dahil may katakip na sumpa yun. Ano yung panawagan kasi niya eh? Kaya ngayon, pupurihin natin ang ating Panginoon sa pagsisimula natin ang ating pong gawain ay nais po natin awitan muna siya na galing sa puso natin. Sana mga kapatid bigyan tayo ng malinis at pusong dalisay. Yes, hallelujah.
ka makapangyarihan sa lahat. Mapagmahal at pagpagpalinga, patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Ituloy po ninyo ang aming mga pagkalinlangan at pagkakamali. Linisin po ninyo ang aming mga puso't kaluluwa. Alam po namin hindi ninyo pinakikinggan ang mga dalangin ng mga kasalanan. Mahabag po kayo sa amin dahil po namin inyong marinig itong aming pagsama. O Diyos, kayo po ang sentro ng aming puso. Nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng inyong pinagkalong araw-araw. Ang mga biyaya, mga pagpapala, ang inyong patnubay na nagdudulot sa amin ng kapayapaan. Hindi po ninyo kami iniiwan at pinababayaan kahit na isang saglit. Pinupuri ka namin ang Diyos na nakila. Ikaw ang bukal ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Bingapin po ninyo inyong kaharian ang inyong mga anak. Bilayo po ninyo sa lahat ng uri ng sakuna, mga sakit at karamdaman. Pagpalayan po ninyo ang lahat ng mga pamilya na may takot at sumusunod sa inyong kalooban. Panginoon Diyos, sa aming pagtitiwan, kami po ito sa puso nagpapagumaba, nagsusumamo, samahan po ninyo kami sa lahat ng sandali. Ang inyong presensya ang aming katasan. Dahil po namin lagi madama ang inyong walang pantay na pagmamahal at ang paranasan namin ang inyong pagtuway sa aming kalagitnaan. Pagpasin po ninyo ang inyong kalulhatian ang mga may bahagi sa aming pagmamahal. Unahin po ninyo ang karunungan at kalulhatian. Sa mga awit, unahin po ninyo ang inyong kapangyarihan upang maranasan ng bawat isa ang kapuspusan sa aming mga kaluluwa. Dalagdagan ng inyong kasalita, hinihiling po namin ng inyong karunungan upang makita namin sa kanyang inyong presensya. Dalangin ko pong matalim sa bawat pusong nakakaranig ng inyong kasalita upang tumubo at mag-alam ang tunay na pananalig at pagnanasa sa inyong presensya. Pagbuhayan po ninyo kami sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Inulit ko po Happy Women's Day. Ngayon po, tinatawagan ko na po ang alin ng kapatid na mga gagawin sa atin sa praise and worship. Happy birthday! Ang araw na ito ay nag-aaring Diyos tama. Bakit tayo tuloy ang magpulis niya? Kasalanan ng kabuhian niya sa ating mga buhay. Bakit magbukas po tayo sa awit sa ito? Sabi, tanging sa Diyos lamang ako aasa ang kaligtasan na bumuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko, at aking kalasan, aking ang tumumpay sa lahat ng oras. 6. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko, at aking kalasan, aking tumumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko, aking karangalan ay buhat sa Diyos na nasa Kanya lamang. Sila'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay kong kuhol na aking kalungan. 8. Ang mga kababayan sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos sa Kanya, ilagang ang inyong pasanin, ngayon nilaramas. Siya ang paglihan ay dulot na lunas. Pero pakilala natin Diyos sa sabay-sabay po tayo. At sa hapon
salamat. Aming handog, Panginoon, sa iyong pananalan, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Nasa mga namin, di ba namin alam, Panginoon, sa oras na ito ang aming ginagawa, O Diyos. Pero narito kami, nais na namin makita kung sino ka, Panginoon. Kilala ka, O Diyos, sa iyong kabanalan sa aming mga buhay. Ay nais namin maramdaman, Panginoon. Tuloy na babuhin niyo kami. Tuloy na palabuhin kami, O Diyos. Salamat kami sa lahat ng mabuting bagay na pinagdala sa amin. Nabalik namin ang lahat nito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lalo magkakaya na. Amen. Purihin ang Panginoon. Pinupuri natin dahil sa kanyang kagandahan. Na tayong lahat ay narito at talagang interesado tayo sa kanyang presensya. Dalawin natin na sana ang mga tao ay makaisip rin na makig-join sa atin sapagkat napaka-critical na ng panahon, mga kapatid. Ang nais lang po na itinalulong ng inyong linggo dahil maski walang problema yung ibang tao, ayaw na lumapit. Dahil lang sa akala nila, ganun lang po ang buhay. Sana po, ipanalangin natin ang kanilang mga pagkukulang sa Diyos kung pumapatawag rin sila. At ngayon, mga kapatid, ay ang bahagi na ito po ay yung pagpupuri natin sa Panginoon, yung bigyan natin ng karangalan ng ating Panginoon. Sino po ang unang magpaparangal? Ano ba ang ginawa sa iyo ng Panginoon Diyos? Amen! Sino po ang una? At magpapatutuo tungkol sa kabutihan ng Diyos. Sino po? Si Sister D. Purihin natin ang Diyos sa buhay ng ating kapatid. Hallelujah. Hello po. Good morning sa lahat. Gusto ko lang masalamatan si Lord dahil sa kabutihan ginawa niya sa aming buhay. Mga blessing pa. Kahit hindi niya binibigay ang iba, hinihingi ko, pero may ibang bagay na binigay sa akin, binigay niya sa akin. So, maraming salamat po, Lord, dahil hindi mo kami pinapabayaan.
ang Lord kahit minsan may mga problema, pero patuloy pa rin siya na makakabay sa amin. Amen. Amen. Napakaganda po. Kung ano mo po yung blessing na yun, alam na this. Maganda yun. At sa katunay nga na ang Diyos ay nagbibigay lagi ng mga biyaya at pagpapala. Lalong-lalo na po sa mga tunay na galing sa puso ang paniniwala sa Diyos. Sino ba po? Ayun, may isa akong nakita doon yung anak kong bunso. Anak, halika ito. Yung bunso ko. Halika. Ikaw. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa araw-araw na binibigay niyang lakas. Pagising ko pala sa umaga, blessings na yun eh. Maraming salamat sa Panginoon sa mga blessings na natatanggap mo araw-araw. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil umpisahan na din yung kusina ng bahay namin sa probinsya. Kahit yung putol-putol yung pinansyal niya kasi mahirap yung buhay. Lalo na nagtaasan lahat mga materyales ng ano. Kaya utay-utay yung pagpapadala ko sa tatay ko. Tapos minsan yung buhay. Hindi pa nababayaran yung ano, yung araw ng mga gumagawa. Maraming salamat sa Panginoon dahil siya yung yung nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw. Kahit saan man kami mapunta o hindi kami ma-deploy ng oras, makauwi. Maraming salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya yung lakas sa araw-araw. Na hindi mo naman kaya yun kapag ikaw lang eh. So, nagpapasalamat ako sa kanya. Saka, kagabi, alimpungatan ako. Kinabahan ako ng sobra. Yung pamangkin ko kasi ang sakit lang. Mahirap pag sarili ko yung kinabahan ako agad. Iilang ako, tapos pag-check ko sa cellphone ko, may text yung kapatid ko. Sabi niya, pamangkin mo. Pinabahan ako agad. Sabi ko, Lord, umawag ako agad at hospital sila. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala kung anong result. Kaya pinagkakatiwala ko na lang sa Panginoon. Siya nang bahala sa lahat. Yun lang. Amen. Hindi ba nga yan ang pagmamahal mo? Kapag pinahal mo ang Diyos, mamahalin mo pa rin yung mga kamag-anak lalo na. Katulad halimbawa ng ako rin, kanina, talagang hindi ako makatiis na mag-react. Kasi alam po naman ninyo na yung mga bata na yan, simula pa sa maliit pa yan, lagi nagkasama namin. Kaya, salamat sa Diyos at meron akong fruit of the Holy Spirit at tunay nga ipanalangin na natin ng mga tao na nagkakaroon ng hindi magandang pag-uubad sa ating mga sa buhay. Ang sabi nga ng Biblia, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa atin. Sabi nga, sinusubukan namin kayo. Bakit tayo sinusubukan? Upang lalo tayong lumakas sa Panginoon at lahat ng mga problema natin ay ating mapagtatagumpayan. Iyan pong lahat yan ay galing sa banal na kasulatan na sinabi ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya, habang tayo ay nasasaktan, tayo po ay pinapakakain ng ating Panginoon. Amen? Sino sa inyo malakas na? Sino sa inyo kayang harapin ang lahat ng pagsubok? Itaas ang kamay. Itaas natin ang kamay natin para masubukan natin. Hallelujah. Salamat naman sa kubot. Itagagtas ang kamay. At tunay nga na kahit na hindi sila magtaas, alam ko naman na dumaranas din sila ng pagsubok. May pagsubok ng mga ano yan,
Pag sabi nga, pagsubok ay galing sa Diyos. Pero yung tukso, galing doon sa pinanggalingan ng mga tukso. Amen? Sana po masaya tayo. Alam po ninyo kung bakit? Ang tunay na diwa, sabi nga doon sa Ecclesiastes 12:13, ang isa sa pinakamahalagang utos ng Diyos, matakot ka sa Kanya at sumunod ka sa Kanya mga utos. Nalulungkot nga rin ang inyong lingkod dahil yung utos niya, isa sa utos niya, ang pagtitipon-tipon. Ang isa sa utos niya, yung sumunod, yung pagtitipon natin, hindi naman masyadong liba na lang kung talagang very reasonable ang atin pong hindi pagkabagdalo, naiintindihan ng Diyos yan dahil ang Diyos mo katarungan. Alam niya ang nasa puso at isip natin. Pero yung pupunta ka lang pala doon sa market, pupunta ka lang pala sa SM para magpalagig, ay hindi yan reasonable. Mga kapatid, pag-isip-isip tayo na bigyan natin ng i-share natin sa ating mga kamag-anak at sa mga kaibigan dahil malapit ang panahon. Ang panahon natin, hindi man natin sabihin natin na hindi pa itong panahon. Pero ang tinatawag na pag lumipad na yung mga misis, hindi natin na alam. Ang sabi niya, excuse. Hindi gano'n. Kundi, sabi nga, may kasabihan tayo na walang kinikilala ang bala. Kapag nagparusa ang Diyos sa marami. Hindi sa lahat ayon sa ninili. Ayon doon sa una. Amen na no? Kaya ngayon, 5 minutes more, sino pa po ang gusto? Ikaw na, sige na. Ako pa gusto ka. O sige. Para mabigyan natin ng ano yan, ng adlit na biblical theory. Good morning po sa lahat. Nagpapasalamat lang din po ako sa araw-araw na binibigay ng Diyos sa atin ng lakas at resistensya, hindi tayo pinababayaan. Ay blessing na po yung pagising natin sa umaga, gising tayo at natin natin na every time na cycle ng buhay natin, binabago tayo. And we don't know naman po sa future natin, pero sabi nga kanina na, bakit hindi kayo magtitiwala? Kaya sabi nga na magtiwala lang kayo kasi lahat naman may purpose sa buhay natin. Lahat naman may pinagdadaanan, lahat may kanya-kanyang challenges. Pero at the end of the day, si Lord ba yung makakatulong sa atin? Si Lord ang magsisave. Si Lord ang nakakalam sa lahat sa pinagdadaanan natin. Kaya sa bawat isa sa atin dito na huwag tayong mahiya kasi kakausapin lang natin siya, lalapit lang natin tayo sa kanya, pupurihin natin siya, magsasama tayo sa basics lang na gawain ng tao na pinakamadali para pagdating ng panahon, no, wala tayong pagsisisihan. At syempre, importante din sa lahat yung magbawas tayo ng mga kasalanan. Walang kwenta yung pagdarasal natin kung yung buhay natin, ganun pa rin yung ginagawa natin, di pa rin natin iniiwan yung mga gawain natin noon. Kaya, kung handa ka tanggapin ng Panginoon, bumalik ka sa Kanya, tanggapin siya, at purihin siya, at araw-araw mo siyang sambahin. Yan lang po. Amen na po na sa buhay. Mati nga, yan na doon sa panalangin natin lagi na, Panginoon, yan na patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa iba. At saka mapapansin po natin napakagaan sa buhay. Lalo-lalo na po yung tinatawag na unity. Yung purpose na ganyan para totoo ay yung unity. Pag magkaisa pagsabihan yung mga nagkakamali. Amen! Sige, manalangin po tayo. Salamat natin. Hallelujah, Lord. Tunay ka, Panginoon, na kami po yung pinapagpubayan. Damang-damang namin ang yung presensya sa aming kalagitnaan. Mga anak ni Diyos, andito po ang mga anak. Patuloy na sumusunod at nagkakaroon ng banal na takot sa iyo. Kaya Panginoon, ano mo po Panginoon ang problema ng bawat isa narito? Ano mo po Panginoon ang mga biyaya na bibigay mo ay tinanggap na namin. Panginoon, maraming salamat po. At paspasan po ninyo itong mga patutuon na ito sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Yes, hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At winewelcome po natin po. Winewelcome natin si Sister Jessie. Kasama ba? Pwede po ito kayo. Welcome to LCC. Sana po hindi ito huli. Lalo pang pag-ibayonin natin. Mapalag pa kapatid dahil nakapunta ka sa tunay na simbahan. Amen? At ngayon, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong panambahan. Kaya magkarinig tayo ng mga salita ng Diyos. At gagamitin po ang ating insayero na si Bernet na patuloy na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Salamat sa Diyos mga kapatid at muli po sa mga bago po, welcome po kayo dito sa Living Christ Church at muli po sabi nga ng ating Panginoon, huwag natin kalilimutan yung pagdalo. Lalo na alam natin, napakalapit na ang ating Panginoon, magpalakasan ng bawat isa. At sa umagang ito, pasalamat tayo sa Diyos na nandito tayo. Na ang tipangan na magtipon ay ating nararanasan mga kapatid. At muli po sa mga bago, welcome po kayo dito at sana po hindi po ito yung una at huli na pagpunta ninyo. Sabay-sabay po tayong magpuri at magsaliksi sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, lumuko po tayong lahat. Ama, maraming salamat sa biyaya mo. Ama, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat na sa kabila ng aming mga kabalisahan. Maraming salamat sa aming mga pagsubok, problema. Panginoon, dalangin namin Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil sa iyong biyaya kami nakatayo. Sa iyong biyaya kami ay buhay. Sa iyong biyaya kami ay patuloy mong nililinis. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Kayo ang aming mataas. Ang kalooban mo ang masulot at hindi ang kalooban namin. Kaya sa lugar na ito, sa oras na ito, kayo ang kasambahay namin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ng anak ko si Kristo Jesus. Amen. At muli po, mga kapatid, sa tinagagtagal ng panahon, so wala ako last month. Ang tatalakayin po natin ngayon, ang 1 John 3:18. Kung meron po tayong Biblia, buksan po natin ang ating Biblia. 1 John chapter 3, verse 18. Sabi dito, mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Mga kapatid, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi, sabi dito, patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Kung papansinin niyo po mga kapatid ang 1 John, sinulat po ito ni Juan, may edad na po siya. At ang sulat na ito ay sulat para sa bahay-sambahan sa Efeso, kung saan ang mga bahay-sambahan sa Efeso dahil pinasok ng mga masamang espiritu o yung mga antikristo mga kapatid. Yun po yung malaking problema ni Juan that time. Dahil ang simbahan sa Efeso ay napakaraming naglalaganap ng hindi magandang balita mga kapatid. May pagpasok ng masamang espiritu, ng antikristo, nag-aanyong Kristiyano, pero hindi. Nagtuturo sila na pwedeng magpatuloy ang tao sa kasalanan, dahil tayo'y nasa biyaya ng Diyos. Ginagamit ng mga antikristo ang biyaya ng Diyos para saan? Magpatuloy sa kasalanan, mga kapatid. Bakit? Dahil sabi nila, sa biyaya ng Diyos, tayo'y nangaligtas. So, bigla nila ang in-overdose sa salita na yun, mga kapatid. Pagtanggap sa ating Panginoong Kristo, sabi nila, ligtas na tayo. Kahit magpatuloy tayo gumawa ng masama, patuloy tayo maliligtas dahil sa biyaya. Yan po ang pinapangaral ng mga antikristo sa panahon ng Efeso that time.
pinamamahalaan ni Juan. Kaya nga, papansinin nyo, ang sabi sa Biblia, sawayin ninyo ng may kabagsikan. Sawayin ninyo ng may matalas na salita. Bakit? Ganun na matigas ang mga ulo sa simbahan that time sa Efeso. Ganun pinasok ng mga antikristo kung papansinin ninyo yung history ng Efeso. Napakatigas ng ulo nila, mga kapatid. Pagkapat sila ay nakakilala na sa tama, pero pinasok sila ng antikristo. Mayroon nagsasabi ang Diyos, ang ating Panginoon ay hindi Diyos. May nagsasabi sa kanila na ang ating Panginoong Kristo ay hindi namatay. So gano'n nila lang ang mga Kristiyano noong unang panahon. Kaya sabi ng mga mangaral, supilin ko silang may matalas na pananalita. Gano'n nila dapat supilin ang mga antikristo that time. So, nakikita nila, hindi lang basta-basta turo. Nakikita nila hanggang sa pag-uugali. Dahil kung mali na yung turo, susunod na po yung pag-uugali. At kung may magandang turo man at hindi natin ingatan sa ating puso, makikita pa rin, magre-reflect pa rin po sa ating mga pag-uugali. May mga totoong Kristiyano at huwad na Kristiyano, mga kapatid. Tandaan po natin yung mga kapatid. Kaya nga may mabuting balita. Yan po yung reference ng ating buhay. So yung mga huwad na Kristiyano, doon na sila naniniwala kung saan andun na yung mga tradisyon. Hindi na sila biblical. Puro tradisyon ang kanilang mga sinusunod that time, kaya maraming naligaw. Yan ang problema ni Juan that time, mga kapatid. Yung mga simbahan sa Efeso na nagsipagtigasan ng ulo. Ang tinuturo ni Juan ay tungkol sa pag-ibig. Kung iisipin natin, tungkol sa pag-ibig ang i-emphasize ni Juan, mga kapatid. Dahil kung may pag-ibig, sabi, kung may pag-ibig tayo, sumasa ating ang Diyos. Kung may pag-ibig tayo, anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Kung may pag-ibig tayo, kilala natin ang Diyos, mga kapatid. So, ganon ang pag-ibig, napakalawak. At kung may katotohanan tayong sasabihin na labas sa pag-ibig, baliwala ang lahat, mga kapatid. Yung buwan totoo. May mga totoong sinasabi na kung ito'y labas sa pag-ibig, nagiging walang halaga ang katotohanan, mga kapatid. Ang pag-ibig ay i-emphasize ni Juan. Ang pag-ibig ang kulang sa huwad na Kristiyano. Pag sinabing huwad na Kristiyano, ito po yung mga fake Christian. Sinasabi nilang sila ay Kristiyano, pero sila ay nagpapatuloy sa paggawa ng masama. Alam nilang masama, tinutuloy pa rin nila, mga kapatid. Ganun po yung huwad. Nalalim na Tagalog huwad. Pag sinabi natin huwad, fake Christian, mga kapatid. Pinapatunayan niya ito sa pamamagitan ng katotohanan at gawa, mga kapatid. Kung meron tayong Kristiyano kilala, dapat makikita natin sa kanya ang pag-ibig sa pamamagitan ng katotohanan at ng gawa, mga kapatid. So yan po yung tatlong yan, mga kapatid, ang dapat natin pakatatandaan. Hindi lang po tayo dapat Sunday Christian lang, mga kapatid. Balikan natin, 1 John 3:18. Mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa, mga kapatid. Gawa. Bakit natin kailangan ng gawa, mga kapatid? Dahil maraming umiibig sa Diyos sa bibig lang. Sabi ng ating Diyos, sila'y nagsisiibig sa akin sa pamamagitan ng kanilang bibig, subalit napakalayo sa kanilang puso. Ganon ang ating pang mga hindi totoong Kristiyano. Sa salita sila nabubuhay, sa salita lang sila Kristiyano, pero sa puso, isip at sa gawa, hindi mo ito makikita. Salita, salita, gawa, katotohanan, at pag-ibig. Pero ang katotohanan, mga kapatid, na kung isipin natin, may mga katotohanan na sinasabi ang tao na nawawalang halaga. Bagamat ito'y totoo, mga kapatid.
May mga totoo na sinasabi ang tao na nawawalan ng halaga. Bakit? No? Kung iisipin natin, dahil iba ang kanilang motibo. May mga totoo na sinasabi ang iba dahil gusto nila kung pagkakitaan ang salita ng Diyos. Pag totoo man ang sabihin ng isang Kristiyano, pero kung mali ang kanilang motibo, nababaliwala. Bakit? Dahil labas ito sa pag-ibig, mga kapatid. Isipin siya ay magaling. Kung ang isang katotohanan sasabihin ko sa iyong kapwa, para isipin siya ay mahina at ikaw lang ang magaling, wala na po ito sa pag-ibig, mga kapatid. Sayang ang katotohanan babanggitin mo kung labas ito sa pag-ibig. Kung ang motibo natin ipahiya, kung ang motibo natin sabihin natin na tayo magaling at wala nang iba, mga kapatid, wala na po sa pag-ibig. Kaya nga po, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ang mga ngaral, tinuruan sa Efeso. Turuan din yung may kapagsikan, yung mga simbahan sa Efeso. Bakit? Napakatigasan ng ulo nila. May kapagsikan, matalas sa salita, yun ang sabi. Pero, pasok dapat sa pag-ibig, mga kapatid. Kung sasabihin mo sa iyong kapatid na ang kanyang pagkakamali, dapat sabihin mo rin yung benepisyo ng tamang sasabihin natin, mga kapatid. Wala tayong pinagkaiba sa mga Pariseyo. Maraming mga Pariseyo, totoo lahat ang sinasabi. Ano sabi ng mga Pariseyo? Hindi sila naghuhugas ng kamay. Totoo yun. Marumi sa Diyos ang hindi naghuhugas ng kamay. Pero ang motibo ng Pariseyo, ano? Hindi sila naghuhugas ng kamay dahil sila'y makasalanan. Kami hindi. Kami ang tama, sila'y mali. Kami ang maliligtas, ikaw hindi. Mali ka, tama ako, yun ang motibo ng mga Pariseyo, mga kapatid. Walang pag-ibig. No? Kung lalabas sa atin lahat ng pamumuna, lahat ng mga bagay na hindi dapat sa ating kapatid, isipin natin, ipasok natin ito na may pag-ibig, mga kapatid. Sabi dito, may aksyon at katotohanan. No? Kilala natin yung John 4:24. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi po nawawala ang katotohanan. Dahil napaka-importante ng katotohanan. Ano pa ba ang pinakamagandang ginagawa ng katotohanan? Ang katotohanan ang nagpapalaya sa ating mga kapatid. Pero pag ang katotohanan na yan, lumabas sa pag-ibig, nawawala ang halaga po itong mga kapatid. Kaya sikapin natin na lahat ng ating gagawin pasok sa pag-ibig. Sabi dito, maging mga dila. No? Dapat ang sasabihin natin pasok sa pag-ibig. May mga katotohanan, sasabihin natin sa tao, pero ang katotohanan na yun, upang masira siya. Ang katotohanan upang ipahiya siya. Ang katotohanan upang subatan ang kanyang puso, hindi kamutin. Kung pasin natin ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, no? Pinagalitan niya yung mga alagad niya. Ay liit, no? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, galit na galit siya. Kay liit ang iyong pananampalataya. Ganun nagalit ang ating Panginoong Jesus. Napakaliit ng inyong pananampalataya. No? Ganun niya sinabi. Ganun niya sinabi sa kanyang mga alagad face to face. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Pero anong bawin ni Jesus? Subalit, kung simliit ng mustasa, buto ng mustasa ang inyong pananampalataya, mauutusan niyo ang bundok na lumipat. Mauutusan niyo ang problema na maalis. No? Ganon dinisenyo ng Diyos ang pag-ibig. Pupunahin mo siya, pero may pag-ibig. No, mga kapatid? Kung minsan, ang pag-ibig, hindi na natin nauunawaan kung minsan. Bakit? Dahil sarili natin kagustuhan yung ating nasusunod. Yung emosyon natin yung nasusunod, mga kapatid. No? Sabi sa Efeso chapter 4 verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos
na katulad ni Kristo na ulo ng iglesia. No? So doon po dapat nagre-reflect, mga kapatid. Kung ano yung pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos, ganun din po dapat ang nakikita sa atin. Hindi po dapat yung gusto natin ibigin na siya lang natin iibigin. Bakit? No? Kasi kung iibigin natin yung gusto natin, iibigin lang natin kung saan tayo may benepisyo. Iibigin ba natin yung mga taong hindi natin gusto? Yung taong hindi sa atin nagbibigay ng benefits, iibigin ba natin yun? Hindi. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ibigin mo ang iyong kapatid. No? Sino nagmamahal dito sa Diyos? No? Sino? So lahat, no? Amen. Sasabihin ng iba, mahal mo ang Diyos. No? Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa, hindi mo kayang patawarin ang iyong kapatid, hindi mo kayang mahalin ang mga nagkasala sa iyo, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi nakikita? No? So, ganun po, ganun yung mga bagay na binigay ng ating Panginoong Iso. Ganun tanawa ang binigay na pag-ibig na binigay sa atin ng ating Panginoong Iso Cristo, no? Si Kristo, no? Iba, nire-restore niya, no? Sabi niya, kay liit ng iyong pananampalataya. Pero kung singliit ng buto ng mustasa ang iyong pananampalataya, kaya mong utusan ang bundok at ito'y lilipat. Kung sinlaki ng buto ng mustasa ang iyong pananampalataya, kayang-kaya mong utusan ang problema. Kung sinliit ng buto ng mustasa ang iyong pananampalataya, kayang-kaya mong ma-overcome ang lahat ng pagsubok at problema. So, ganun po, mga kapatid. Dapat natin isipin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang sa pagsasabi ng kamalian, hindi lamang sa pagsasabi ng kanyang kabaluktutan, hindi lamang sa pagsasabi ng kanyang mga hindi magandang buhay, no? Pero, sabi, dapat nire-restore natin ang lahat ng ating mga kapatid. Mahalin natin ang ating mga kapatid na gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. No? Sabi sa mga ngaral, may mga salita, no? May mga salita may mga salitang nakakasugat na hindi nagagamot dahil sinasadya nilang makasugat ng tao. Pero hindi gamutin ang sugat, mga kapatid. Napakatalas po, no? Mayroon tayong mga salita na nakakasugat ng pagkatao. Dapat kung tayo'y susugat, siguraduhin natin, alam natin yung gamot sa sugat ngayon, mga kapatid. Kaya po, magbasa po tayo ng mga ngaral, mga kapatid. Marami tayong matututunan. Dahil ang nagsulat ng mga ngaral, isa sa pinakamatalinong tao. Babalikan natin, no? Sabi dito, ano ba yung benepisyo na gawa ng katotohanan? No? So, na-benefits po natin ito, mga kapatid. Tapos na. Dahil ang katotohanan at gawa, no? Dapat ito ay magkasama. Sabi, faith without works is dead. Ang pananampalataya walang gawa, patay. Iibigin mo ang iyong kapwa, pero hindi mo makikita sa gawa, patay ang iyong pananampalataya. Dapat reflection natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Na yung gawa, ang sabi ni Jesus, kapatid, mahal kita. Hindi doon nagtapos. Kapatid, mahal kita. Bahala na kayo. Hindi yun doon nagtapos. Kapatid, mahal na mahal kita. Hindi doon nagtapos. Kapatid, mahal kita. Kaya itong suntok na natamo ko para sa iyo.
Kapatid, sabi, mahal kita. Kaya yung buhay ko, ibibigay ko sa iyo. So ganun, yung salita ni Kristo, pinatutuhanan niya sa pamamagitan ng gawa. Dapat, hindi niya dapat gawin yun. Bakit? Dahil siya'y Diyos, hindi siya nagkasala. No? Dahil sinabi niyang mahal niya tayo, dapat niyang patunayan sa gawa. Mahal kita, bahala na kayo dyan. No? Mahal kita, bahala ka na dyan sa problema mo. Ito yung problema, mahal kita. Kaya ko yan, bahala na ako, alis na ako. So hindi, no? Sabi ng Diyos, kung bibigyan kita ng problema, sisiguraduhin ko kaya mo yan. So ganun po. Nagre-reflect yung katotohanan, yung salita at pag-ibig. Hindi po dapat ito mahiwalay. Kung sasabihin ko sa iyong kapatid na mahal kita, subalit pa ulit-ulit mo naman siyang tinatanggihan kung meron ka naman. Sasabihin mo sa iyong kapatid, mahal kita, pero patuloy mo siyang sinusumpa, patuloy mo siyang nilalait, no? So alam natin, no, may mga tao hindi natin gusto, no? Maging totoo tayo sa sarili natin. May mga tao hindi natin gusto. Ewan ko, no? Kahit hindi wala nang ginagawang masama sa iyo, walang ginagawang mabuti, walang ginagawang masama, pero hindi mo siya gusto, no? Mayroong ganong mga feelings ang tao. Pero ang sabi ng ating Panginoon, dapat kung mamahalin natin ang iyong kapatid, walang boundaries. No? Kung gaano minahal ng Diyos ang ating kasalanan, sa lahat ng mga kasalanan ginawa niya, ginawa ng ating pagkatao, sa kabila ng mga kasalanan na nagawa natin dito, no? Hindi siya nagpabaya. No? Dahil sa salita, katotohanan, at pag-ibig, mga kapatid. Hindi nga niya sinabi na mahal kita, hindi na tapos. No? Mahal kita, ito yung buhay ko. Mahal kita, huwag kang mag-alala. Bukas may solusyon sa problema mo. Mahal kita, no? Magluluwang yung pamilya, may solusyon ako. Magpatuloy ka lang, mga kapatid. So ganun po ang pagmamahal, katotohanan, at salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang buhay. No? Bakit? Kahit ibigay natin yung buhay natin, mga kapatid, hindi ito sapat. Bakit? Dahil napakarubi natin. Hindi natin pwedeng ialay ang sarili natin sa ipagpapatawad ng ating kasalanan. Bakit? Dahil tayo'y makasalanan. Kahit araw-araw yung sugatan yung katawan mo, araw-araw kayo maglakad sa baklaran, araw-araw kayo magpinitensya, hindi na po galap yan. Dahil ginawa na yan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Walang pwedeng tao na mag-alay ng kanyang buhay sa ipagpapatawad ng kasalanan. Tanging ang walang kasalanan, walang batik, makapangyarihan, inosente sa kasalanan, ang siyang pwedeng gumawa ng mga kapatid. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na ipinako sa krus, mga kapatid. So balik po tayo, no? Kung tayo'y magmamahal sa ating kapatid. Basahin po natin ang Santiago chapter 2 verse 14, mga kapatid. Santiago, may nakakita na ba? Santiago chapter 2 verse 14. Ano sabi? Santiago chapter 2 verse 14. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutuhanan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. 16. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan, kalawa ng Diyos,
magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyo? Ganun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. No, mga kapatid? Sasabihin mo sa iyong kapatid na mahal mo siya. No? Wala siyang makain, kapatid. No? Walang maisuot. Ano sasabihin mo? No? Halika, ipag-pray na lang kita dahil gutom ka. Wala kang damit, halika, ipag-pray kita. No? Pero bagong grocery ka. No? Ang dami mong lumang damit. Tapos sasabihin mo sa iyong kapatid, halika, gutom ka? Wala kang damit, pag-pray kita. No? Ang pag-ibig ngayon ay sa salita lang. No? Wala sa gawa at katotohanan. So dapat, kung tayo iibig sa ating kapatid, hindi lang ito dapat mangyari sa salita. Dapat sikapin natin na kung ano yung binigay ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang magiging reflection ng ating pag-ibig. No? Mahal na mahal mo yung kapatid, pero hindi mo kayang patawarin sa mga kasalanan niya. O, mahal kita, no? Pero may kasalanan ka sa akin 2 years ago. No? Ang hirap pagmahal, no? Mahal ko yung kapatid ko, no? Pero naiinis ako sa kanya. No? Pero ang ating Panginoon, no? Sabi ng ating Panginoon, anak, nung patuloy kang lugmok sa kasalanan, pinatawad kita. No? So, no? Ang hirap magmahal. Anak, sabi ng ating Panginoon, noong panahon na hindi mo ako pinapansin, nagkasakit ka, pinagaling kita. Anak, nung pinabayaan mo yung kapatid, pinatawad kita. So, ganun ang pagmamahal ng Diyos. Pero ang tao, sasabihin ko po sa inyo, napakahirap magmahal ng kapwa. Napakahirap magmahal ng kapatid. Yan ang sabi ng ating laman. Yan ang sabi ng ating laman. No? Bakit mo mamahalin yan? E binubuli ka sa trabaho niyan. No? Bakit mo mamahalin yan? No? Hindi maganda ugali yan. Bakit mo mamahalin yan? Pero ang Diyos, no, sa kabila ng kanyang walang kasalanan, ang Diyos sa kabila ng kanyang walang kasalanan na gawa, napakabanal, nagkasala ka sa Kanya, pinatawad ka pa niya. Na ikaw, na patuloy ka nagkakasala, hindi mo kayang patawarin ng iyong kapatid. May mali ito, mga kapatid. May mali. At yung mali na yun, yun ang dapat nating ituwid, mga kapatid. Kaya kung iibig tayo, wag lang sa salitang I love you, pero walang gawa. No, mga kapatid? Masakit man pakinggan, masakit man, pero yun ang katotohanan. Nasabi nga natin, masakit pakinggan ang katotohanan. Napakasakit pakinggan ang katotohanan, pero ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, mga kapatid, no? Kaya nga kung minsan, kung may asawa tayo na may nagawa 10 years ago na, huwag na natin halungkatin, no? Yung anak natin nagkasala 15 years ago, 7 years ago, huwag na natin halungkatin. So ganun yung pagmamahal, kalimutan na natin yung mga nagawang mali ng ating kapwa, mga kapatid. Kaya sabi, lahat ng ito'y dapat magkakatugma ang salita, katotohanan, gawa, at pag-ibig, mga kapatid. So yun po yung dapat nating pagkatatandaan. At kung tayo po ay sasabihin natin, totoo ba yan? Napakahirap naman magmahal, no? Kasi kung iibigin natin, yung gusto lang natin ibigin, napakasarap sa pakiramdam. No? So ano ba yung
ano ba ang sabi sa Biblia tungkol sa pag-ibig? No? Ano ba yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa pag-ibig? May limit ba ito? Iibigin lang ba natin kung sino yung mga bagay? Kung sino yung mga tao na may benepisyo tayo? Iibigin lang ba natin yung mga bagay o yung mga tao na kung sino pumuprotekta sa atin? Mga kapatid, no? Hindi po. Even ang inyong kaaway, inutos ng ating Panginoong Jesucristo patawarin. No? Tapos, magdadalawang isip ka pa, hindi mo kilala, hindi mo patawarin. Hindi nga kaaway, patawarin mo, sabi ng ating Panginoong Isus. Kaya nga sabi, lahat ng ating gagawin sa ating kapwa, yan ang ating gagawin kung ang ginawa natin sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Kaya lahat ng ating mga gagawin sa ating kapwa, nagre-reflect yan. Yan ang gagawin, yan ang ginawa natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Buksan po natin ang Mateo chapter 25 verse 44. Mateo chapter 25 verse 44 o 42. Patuloy po. Sabi dito, kung tingnan mo ba? Mateo chapter 4 at 25 verse 44 42. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain. O tasinin ninyo ang ano na ito, sentence na ito, mga kapatid. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Si Panginoong Jesus po yung kasalita rito. Ito po yung sabi dito. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinabitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, sabi ng Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan, na hindi namin kayo, sabi dito, pinulungan. So nagtataka yung mga alagad. Kaya ba namin nakita si Jesus na nagutom? Binibigay namin lahat. No? Sabi ng Jesus, hindi siya binigyan ng pagkain, dinamitan, hindi siya dinalaw ng may sakit at nabilanggo. Kaya sabi dito, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Kung ano yung ginagawa natin sa ating kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ay siyang ginagawa mo sa akin. Kaya nga sabi sa atin, yung taong tinulungan mo, binigyan mo, tinulungan mo, tapos hindi ka binatihan. Dapat ba tayong manghina ng kalooban, mga kapatid? Hindi. Kasi, yung reward na dapat natin i-expect, hindi natin dapat expect doon sa taong tinulungan natin. Bakit? Dahil sabi ng Diyos, ako ang magbabayad sa iyo. Kung tutulungan mo yung kapatid na walang maibigay, walang maibayad, huwag kang mag-alala. Dahil ako ang magbabayad sa iyo. Siksik, liglig, at umaapaw. No? Kaya kasi ninyo yung mapagbigay, napakaraming blessing, no? Hindi naman napakarami, pero sapat. So, ganun po dapat natin isang puso, no? Yung pagmamahal sa ating kapatid. Hindi lang sa salita. Kundi, saan? Sa gawa, katotohanan, at pag-ibig. Napaka-importante ng mga kapatid.
Dahil kung puro tayo katotohanan, walang pag-ibig, walang halaga ang lahat ng ating katotohanan babanggitin mga kapatid. Buksan po natin ang ating aklat sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Nakita na po ba? First Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Ang sabi po dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na maingay. Chapter 2, verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano ba't nakakapagpalipat ako ng mga bundok? Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. No? Mag-aral ka, maghayag ka, maintindihan mo ang salita sa langit, maghayag ka, kung wala kang pag-ibig, para ka lang alingaw-ngaw, para kang maingay na pumpyang walang halaga, mga kapatid. So, ganoon ka-importante ang pag-ibig. Kahit gaano ka katalino, kung ang katalinuhan mo, i-share mo sa iyong kapatid ng walang pag-ibig, walang halaga ito, mga kapatid. Napakataas ng pamantayan, no? Kahit sabihin mong naintindihan mo na ang salita ng langit, kung wala ka pa rin pag-ibig, wala ka pa rin kabuluhan, mga kapatid. Ano po yung pag-ibig na sinasabi dito, mga kapatid? Pag-ibig sa Diyos, mga kapatid. Lahat ng ating gagawin, labas sa pag-ibig, walang saysay. Lahat ng ating kayamanan, i-share natin ng walang pag-ibig, walang kabuluhan. Lahat ng ating kaalaman, i-share natin ng walang pag-ibig, walang kabuluhan, mga kapatid. Ang pag-ibig ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Kaya hindi natin sinasabi na tayo ang unang umibig sa Diyos. Huwag natin ipagmalaki na mahal natin ang Diyos, na tayo ang unang umibig sa Diyos. Mali po, mga kapatid. Ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya tayo nandiyan. Kaya tayo nakakatayo, dahil sa biyaya, dahil sa pag-ibig. No? So, ganun kadakila ang pag-ibig. Dahil ang bumubuo ng pag-ibig, ang Diyos. No? Hindi mabubuo ang pag-ibig kung walang Diyos. Hindi mabubuo ang Diyos kung walang pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yun po, mga kapatid. Yun yung dapat natin laging pamantayan. Dahil pag nawala tayo doon, ang pag-ibig mawawala, mamahalin natin kung sino lang yung gusto natin. Kung ang pag-ibig natin, ilagay natin sa ating asawa, may possibility, no? Na tumilin pa tayo sa iba. Kung ang pag-ibig natin, ilagay natin sa ating anak, pag nagkasala yung anak mo, madi-discourage ka. Kung ang pag-ibig natin, ilagay natin sa trabaho, pag hindi tumaas ang sweldo mo, madi-discourage ka. Pero, pag yung pag-ibig natin, ilagak natin sa Diyos, kahit below minimum yung sweldo mo, hindi ka paghihiratin ng Diyos. No? Kung ang pag-ibig sa Diyos, sabi nga, kung iibigin mo ang Diyos, kung marunong kang umibig sa Diyos,
iibigin mo kung sino yung taong nasa harapan mo. Kung iibigin mo ang Diyos, mamahalin mo kung ano ang sitwasyon ng anak mo. Kung mahal mo ang Diyos, dahil sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong asawa, mamahalin mo ang iyong asawa kahit hindi kagwapuhan yan. No? Mamahalin mo ang iyong asawa kahit hindi malaki ang sweldo. No? Doon nakapokus ang pag-ibig. No, mga kapatid, kaya dapat sikapin natin na huwag mawala ang pag-ibig natin sa Diyos at hindi tayo titingin sa kapwa natin. Titingin tayo sa Diyos na siyang nagpapalakas ng ating pananampalataya. At sa umagang ito, sana po ay may natutunan kayo mga kapatid, no? At bago po tayo magtapos mga kapatid, no? Huwag tayo magsawa, tumulog, magpatawad. Huwag tayo magsawa, no? Dahil ang logic ng isang wala at meron, pansinin niyo, no? May mahirap, may mayaman. May wala, may meron. Meron wala, may katamtaman. Meron naman napakaraming pera, no? Dahil bakit? Dahil yung mga meron, yun ang ginagamit ng Diyos daluyan ng pagpapala doon sa wala, mga kapatid, no? Doon sa dapat tulungan. Doon sa dapat tulungan na hindi ikaw, hindi mo naghahanap buhay. Pero dapat deserve tulungan, mga kapatid. No? So, ganun po mga kapatid. Kaya may logic na ganun. Kung bakit may mahirap, may mayaman, may napakayaman, so yun po yung dapat natin tatandaan. Kung meron ka, sobra-sobra ka, ikaw ang daluyan ng pagpapala. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Huwag mong ipunin yan. Huwag mong itago. No? So yun po, ganoon ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo karapat-dapat sa kanyang buhay dahil tayo mga kasalanan, pero sa kabila ng pagmamahal niya, salita, katotohanan at pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay sa isang makasalanan na tulad natin, mga kapatid. So yun po, dapat ang pag-ibig ang siyang mamuno sa ating puso't isipan sa labas, sa loob at labas ng bahay, sambahayan, mga kapatid. Sa labas ng simbahan, sa loob ng simbahan, tahanan, dapat nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Ama, maraming salamat na sa kabila ng aming mga karumihan, ang iyong salita, ang iyong katotohanan, ang iyong pag-ibig ang dumaloy sa akin. Salamat na sa kabila ng aming mga Lord, gusot sa buhay, ang pag-ibig mo, ang biyaya mo ang dumadaloy sa amin. Kaya kami nakatayo ngayon. Kaya kami nakakasurvive. Dahil sa iyong biyaya at pag-ibig. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyong Panginoon. Nasa inyo ang lahat ng aming pangangailangan. Nasa inyo ang kaligtasan. Kayo ang daan, katotohanan, buhay, pag-ibig. Kaya sa oras na ito, ang kalooban ng masunod, kayo ang aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Nalangin ko ng lahat ng mga ating mga pakinggan ay matalim sa ating puso sapagkat iyon ang number one, iyon ang kauna-unahang ito sa atin. Ibigay mo Diyos sa lahat, ibigay mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig sa iyo. Kaya mga kapatid, bahagi ng ating pag-ibig sa Diyos ay tayo po ay magkakaroon. Amen? David po ba? Amen natin. Sumunod natin ang pagkaroon natin. At habang umaawit ang ating pagkaroon, kung di pamahali tayo magkakaroon.
aming Diyos na pagkakila. Idinulog namin ang buong puso at buong kaluluwa namin sa iyo. Sa pamamagitan po ng handog na ito, nagagamitin sa ikamabuti po at sa kaiulan ng aming po iglesia. Dahil sa po Panginoon, nabasbasan po ninyo ito na lahat ng taong narito ay magkaroon ng tunay na biyaya at pagpapala ng bubuhat sa iyo. Basbasan po ninyo ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yes, hallelujah! Hallelujah! At bago tayo manalangin ng pagbukas sa panalangin, ay nais ko po munang banggitin ng muli ang ating pong ginagawa sa tuwing service natin, lalo na pong linggo. Alas 9:30 po ng umaga ay meron tayong Sunday School. Doon po marami tayong matututunan sapagkat bahagi po yan ng ating pong gawain. At pagdating ng alas 10:30 ay alas 10 ay magsisimula na pong praise and worship. Magkakaroon na tayo ng napakasarap na damahin ang mga awitin na tungkol sa Diyos. At tuwing Sabado naman, meron tayong sa 6:30, meron tayong tinatawag na prayer meeting. Kasabay na noon yung mga ilang bahagi ng Biblia ang ating pong binabasa. Ganun din, pagdating ng at kailangan po pala natin dahil panalangin ang ating simbahan. Kailangan natin na lalong patibayin ang mga pundasyon nito. Lalong patibayin ang pundasyon ng pananampalataya. Kaya kailangan rin po ang ating mga panalangin. At kung sino man sa inyo, may mga kaibigan, kamag-anak na gustong dumalo, huwag silang mag-atibay. Ngayon meron ako na kumpida isang pamilya na sa linggo ba daw sila pupunta dito. Isang pamilya yung bago lang. Bali, 4 yun. Tama naman yung lagi natin sila sa lubong sa nila sa labas. Ngayon, meron tayong Facebook, yung MCC. Sana, masubaybayan po ninyo dahil lahat ang ginagawa natin dito. At pati yung mga tinatawag na mga kaalaman ay binabahagi po namin doon sa MCC sa Facebook po. Ngayon po, nais ko po ang mga kapatid na magpasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos sapagkat hindi nila tayo pinababayaan. Sa pamamagitan po ng ating gawain na ito, maraming mga kaluluwang ligaw ang magkakaroon ng tunay na diwa ng landas tungo sa ating pong buhay na walang hanggan. Sana po, mayroon pa po ba tayo na gustong ipaabot sa mga kapatid natin? Kung mayroon pa po, next week na lang. Hindi na po. Hindi pa tapos kumain sa mga conference, centers. Kami, patapos kumain. At ngayon, yung tinatawagan ko na pa ang ating pong pastor, si Pastor dito sa pangwakas na panalangin. Hallelujah. Pugay ko ito, Panginoon, sa isang tanghali na po, alam niyo po napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito, na sabi na, dahil sa napakahalagang na utos ng ating Panginoon, kaya napakita sa halimbawa, kung saan, sabi nga ng mensahe na ating kapatid kanina, no? Kung tayo umibig sa pamagitan ng salita, pagkus ipakita ito sa kanyang mga gawa. Ano po, napakaganda. Gusto ng ating Panginoon Kristo ang nagsabi nito sa 30, magmahalan kayo. Yan, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig kayo, ganyan naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga ganito. So tayo po ay tumayo, tayo po ang manalangin.
Ulitin po natin ang to God be the glory. Salamat po Panginoon sa paglalagay mo sa aming Panginoon sa amin ito. Nangitang-ilang pag-ibig ay pinagkita sa amin Panginoon. Dalangin ko Panginoon ay ipumilo sa puso ng bawat isa. Ibukas ko sa pagwakan ito. Taglay ng pag-ibig na nagpupuhan sa iyo. Dalangin ko Panginoon at aming paglaman at pumilo sa buhay. Dalangin ko ang mga bago Panginoon na parinig ay pinagsalita sa gawin mo. Buksan ka na po sa isip mo upang iyong salita ay pumasok at naman sa buhay. Dalangin namin ang mga nakapakinig sa labas Panginoon na iyong ingatan. May mabuhay nawa sila na may pag-ibig Panginoon. Upang makita na lahat Panginoon na sila ay totoong ibig sa iyo. God, dalangin ko Panginoon, at tanging ikaw lamang ang mataas sa lugar na ito. Magparay po Diyos